Mag-agree po ba kayo na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun eh. Kaya hindi natin maipilit yun eh. Sa voluntary basis na lang sana ay lahat ng maari pang gawin para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit ng kahit anong droga o mga bagay-bagay may kaugnayan yan. Payag ako doon. Ang problema lang, hindi natin mapanagutan talaga. Kung ikaw na rin mismo nagsabi na mayroong failure sa Congress, talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka, yung issue sa 125 million na confi ni Inday na naipaliwanag na, kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compare doon sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear dyan, hindi pinag-uusapan dyan sa Congress, yung tungkol dito sa 1.4 billion na to, na flood control. Yun na yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit biglang lumubog ang Metro Manila. Yes. Itong huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa tubig. Yeah. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga-roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito kalawak na pagbaha na pinsala, 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects. Bakit 95% ng buong Bicol ay binaha? At ngayon lang nangyari ito. Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahain? Kaya sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo. Pwede nyo i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili nyo na akuin na ninyo sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw nila. Ewan ko kung merong magtatangka isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po yan ng taong bayan, ang problema talaga dyan sa ating bayan. Ano? Kung matanong ko lang, what is your view sa approach ng Marcos Jr. dito sa calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na hindi naghanda. Kaya mas dumami yung casualties and also yung mga biktima talaga na yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo. Walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the calamity pa lang nagbi-briefing, tapos hindi niya alam yung gagawin niya. For sure, nakita niyo po yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong, it's not leadership, meron tayong gobyerno na ganun yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una, nalulungkot ako, Ms. Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin nila ay disaster prevention, merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit, ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagi ko ang Pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating Pangulo, Ms. Maharlika.
yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko, meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na like satellite na ginamit dito parang 1 billion parang satellite ito na nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, magpreposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na magagawa, nakapadala na rin kami ng kahit ano. So, walang straight o kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at nawawalan parang nawawalan ako ng pag-asa. Mag-agree po ba kayo na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Pwede naman yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga, walang requirement na ganun Kaya hindi natin maipilit yun Hindi sila pwedeng pilitin. Sa voluntary basis na lang sana, ay lahat ng maari pang gawin para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit ng kahit anong droga o mga bagay-bagay may kaugnayan yan, payag ako doon. Ang problema lang, hindi natin mapanagutan talaga. Hindi natin sila mapilit. Naintindihan natin yan. Kung mainit at pinag-uusapan ngayon, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo, I hope tama yung pagkabanggit, ay isiniwalat niya na during the Quad hearing, ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So in-expose po ni Colonel Hector na talagang pinilit o inudyukan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So nakakagimbal po yun kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigan din. Kasi unang-una, ay hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya ay sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamain ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika. Sinabi ni Pangulong Duterte, magpa-file daw siya ng case doon sa dalawa. Pero sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Senado? Sino po ba dapat or anong committee? No, dapat yung ethics committee, kaya lang yun, ethics lamang yun, Itong akusasyon na to ay meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan dito. Sa mga PID, maski sa aming institution, ay meron kaming ethics committee para na ipasimulan. Ngunit hanggang doon lamang kung ano ay ipapataw na parusa. Halimbawa, kung mapatunayan totoo ang nangyari, maaaring ma-expel lamang isa sa amin. Ngunit meron criminal propensity itong nangyaring ito, kaya meron pananagot ang kriminal kung yan ay mapatunayan.